I'm very close to Wong. Tahanang pinakamasaya host Paulo Contis once collaborate with its Showtime. Paulo Contis happy for its Showtime, open to guests in new GMA noontime show. Nope, stay away from its Showtime. Ang dami ng excess baggage ng program na yan. Huwag ka nang dumagdag. Char! Haha, wag na uy. Sige, close ka pala kay Wong eh. Punta ka sa condo bukas. Wag na, malas lang dala niyan. Si Vice ang head ng It's Showtime, hindi si Bong. Yung janitor sa Showtime, close ko din eh. Kawawa naman. Wawa naman ang mayabang na to. Alang trabaho. Pasimpleng nag-a-apply. Naku, mamalasin kayo dyan, wag na. Need ng work. Naku po, naloko na. Relevant ba tong artista? Nope. Baka dyan pa masisirang programang It's Showtime ni Vice Ganda ko. Yuck! Naku, wag na. Okay na kami sa mga host ng It's Showtime. Pera-pera lang. Ay wag, masisira ang Showtime. A privilege on his part, why not? He will have something to share as part of the show, if in case. That one didn't age quite so well. Sila ba ang pinakamalungkot today? Tahanang pinakamasaya lead host Paulo Contis and Isko Moreno thanked its viewers and Tape Incorporated before the show ended earlier this afternoon. Tape's Facebook and YouTube pages have been taken down without an announcement. Hashtag Medio Media Update. Show sa ating winner, yan ang importante. Ano man ang gawin mo at anumang problemang kakaharapin, do everything for love. Ganyan ang pagmamahal namin sa inyo mga kapuso. Araw-araw kami ni Paulo at ang TP Family and Tape Incorporated maghatid ng tahanang pinakamasaya sa bawat pamilyang Pilipino. Mismo, maraming At siyempre, thank you sa ating mga advertisers and supporters at mga kapuso natin. Tama ka, Yorme. Maraming salamat po. Ito po ang grand na Sabado. Yes! Isa na namang Sabado, hindi natin malilimutan. Lahat ng ito ay alay namin para sa inyo mula sa pamilya ng Tape Incorporated. Ang tagahatid ng tulong saya at anli sorpresa mula pa noong 1979 sa pamamagitan ng Itbulaga hanggang ngayon dito sa Tahanang Pinakamasaya! Tahanang Pinakamasaya! Sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Tahanang Pinakamasaya! Sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Tahanang Pinakamasaya! Sino ang pinakamaingay? Paulo Contis Tape started in 1981, not in the same year as the original Eat Bulaga in 1979. Video courtesy of Tahanang Pinakamasaya's Facebook page. Recap what happened with CNN Philippines, MBC, and ANC in the latest hashtag Medio Media. Correction though, production specialist, the company in 1979 was formed by Halos Hos and produced Eat Bulaga. They changed the company's name in 1981 and became Tape Incorporated but still continued to produce Eat Bulaga. So, tama pa rin si Paulo. Mali ka. Hindi nagpalit ng pangalan ng production specialist.
nag-declare ng bankruptcy yun. Nagsara sila ng 1980 at iniwan ng Itbulaga sa TVJ. Nagpatuloy yung Itbulaga nun without producer. 1981, nagtayo yung Excon at si Tuviera ng tape saka inalok ang TVJ na i-acquire ang Itbulaga. Yes, kasi ang unang producer ng Itbulaga noong 1979 ay yung production specialist na Nalugi. They were given one of the most difficult shows to pull off nung Itbulaga pa ito. Under short notice nung naisasalang sila to take place of veteran comedians with nationwide mass fandom. In their own way, they carried the show as it never changed despite. It's easy, especially when you just copy formats, take over the same exact time slot that guarantees viewership and audience, but you have created a new show from scratch. That might be a different conversation. It's the same staff and team that was working on the show. It's unfair. Di naman nila gustong umalis yung host. Majority of the staff in the company stayed. Their mistake was they weren't being humble nung time na may conflict. As if it never changed. No. The moment the rig cast walked past the door, Itbulaga Halos Host version lost flavor. Completely. And I say na yung mga problem dito is yung management, not the talents. If nag-rebrand na lang sila and accepted the fact na hindi sa kanila ang Itbulaga, wala sanang ganito. Kaso pride and ego ang nanaig. Ang malungkot dito, the rich will remain rich and yung mga staff, production, utility guys, etc. ang masasuffer. I mean, the song chant of the show itself makes me want to change the channel. Parang ginaya yung chant sa, "It's your lucky day." Haha. In fairness, the cast of Tahanang Pinasaya have done their best effort for the show to compete with others. Undeniably, most of them are newbies in noontime variety show. They could hardly make an out-of-this-world episode. May those people who lost a job find greater, if not equal opportunities. It is expected. Halos Host didn't have the right strings to pull and decided to start a war they couldn't even win. They had it coming. Sana lang hindi mapabayaan yung display staff and crew members nila. Also, bakit ganyan magbasa ng spiel si Isko? Tonong trapo, me! Charol. Sadly, mawawalan ng trabaho, mga real estate yan dapat eh. Well, I would be happier kung ilalagay sa GMA7 ang It's Showtime. It performed well sa ratings at online viewership. Kumikita sila sa mga ads and intrusions. Ay, tapos na. Ipasok na lang yung kila Luis. Beke naman. Kay Willie yata ang papasok, di ba? May investor na siya. It's time to ask the OG Itbulaga. The Halos Host should have made amends and wooed them back. GMA on the other hand took it lightly. Despite some hiccups of the veteran hosts, mas malakas pa rin hatak nila versus mga newbies na to. Ngayon, kalaban na ni GMA si Itbulaga. Wrong move. They will no longer back. No, na itatayo na bigger studio nila sa Meralco Theater. MVP is taking good care of the Itbulaga family. Ah yes, I know. They will not come back. They felt sidelined by GMA7. Di daw in-air yung side nila sa news. In-air yung side nila. Kanino ka maniniwala? Kay Tito? Nauna nga magreklamo yun sa Facebook kasi sinabi siyang kinat daw or di sinama yun sa kanila. Tapos nung in-air sa 24 oras, biglang delete Facebook post. Ah. Di naman. Okay na nga samahan ng mga networks, though the competition is still there pa rin talaga. It's Showtime Studio 3, pwede ilipat sa APT Studios, gagayahin ng MTV, itsura niya, tapos studio ng It's Showtime gagamitin sa APT Studios, bagong set ng stage. At si GMA Block Time Agreement sa ABS-CBN, It's Showtime, sasama sa ilang GMA platforms. Ang ganda ng studio ng It's Showtime, ililipat sa pangit. Di ba APT is owned by Tape? Wala ba yung iniisip mo na gamitin ng It's Showtime? Kasi di naman pagmamay-ari yun ng GMA. APT is owned by Tuviera, not Tape. Sorry, hindi mangyayari yan. Sayang yung nagstay sa Tape nung umalis yung OG Itbulaga. Sila pa mawawala ng trabaho.
Most of the company stayed. Naging afterthought na lang sila, which is sad. Masyadong sinesensationalist ginong TVJ versus Halushos when actual jobs were at stake. Kasalanan ng Becky Halushos, gagawin kasi niyang pang-akit sa mga bago niyang celeb-boilet ang show. Sabi pa nga nung Thunders, kung pina 50 years lang nila sila, wala sanang ingay. Pero ata talaga yung pukelang maitim ni Halushos. Nakakahiya yung si Isko. After mag-mayor, dyan nakita. Di mas nakakahiya si Tito kasi after mag-senador, mag-senate president, dyan nakita. Itbulaga. Nag-goodbye na ba sila? Again, Tape Incorporated daw since 1979. Wala pa nga tape nun. From tahanang pinakamasaya, to tahanang chinugi na. I only watched their show during commercial break of other noontime show. Di talaga pumasa even their co-host. As if I'm watching palarong pang fiesta, di siya ganun ka-entertaining. Plus the host, as I mentioned, walang hatak sa audience. Sila-sila lang ang natatawa. Dapat Isko, ganyan na energy. Deserve! Tahanang pinasara. Ha 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 ha. Malas dyan si Paulo. Asan yung angas ni Paulo? Kawawa yung mga staff. But they all deserved it. Choice nila na inaccept yung offer ng tape, knowing the risk. Choice din ng ibang original staff na hindi sumunod sa TVJ. Kasi, nasilaw sila sa increase. Lol. Should have consulted their lawyers first before deciding to join tape. Pwede naman sila lumipat sa arirang channel. Eme! Nyahahahaha. Kung ano man pinaglalaban ng bawat isa, sana yung mga employee ng tape na mawawalan trabaho, maasikaso. Huwag maging masaya kung may mga nasasaktan na tao. Kawawang Halushos. You're on top, but not on the highest. Biglang bagsak akala siguro kaya nila hawakan without TVJ. Pinalit nyo pa si Paulong Yabang, si Buboy Angas, si Betong Corning, mga girls sa walang buhay. Tama, natawa akong bigla. Hindi ko nasilip ang show na yan kahit isang minuto. Gawing host ba naman ang butangerong si Isko? Yung pagngangaw-ngaw niya kay Lenny nung election season di ko pa rin makakalimutan. Showtime na lang kasi dapat ipalit dyan. Obvious naman na wala ng choice sa mga tao masyado. Kaya nanonood sila dyan Up until the end. Pinanindigan pa rin ni Contis na 1979 pa ang tape. Mali ka dyan. Production Specialist Incorporated was a legal entity established in 1978, while Tape Inc. is also a legal entity but established only in 1981. Ano pinagsasabi niyo na tape since 1979? Maipilit lang kasi. Pangsipsip sa tape. Lawyer po daw kasi siya. We saw it coming. What took them so long? Mula 1979, san ka doon? Tape since 1979? Hindi ko masisisi yung mga host na sabihin yon. Trabaho Pero feeling talaga nila sila yung founder na Itbulaga. Boo! Halushos family should know from the start the end result fighting with Sakalam TVJ. Yes, sabi nga ni Tito Sen. Kung hindi sila nag-ingay, nagpa-interview ka agad kay Boy Abunda, baka naayos pa nila yan. Bigla na lang kasi nila gusto nila tanggalin ang orig host like TVJ. Sana hindi sila naging mayabang. Daming nadamay tuloy. Sad. Tahanang naegol na. Panay issue ang line. Di wala nang angas ang Madam Carmina Villarruel. Tigbak na mga Junakis na di naman talaga sikat. Ganti ng api. Showtime pa rin sa pinakamasaya. 9 months only. And Jimmy was pissed. So this is the way of showing tatalo sa TVJ, etc. At sila na naman talaga ang tunay nagpasikat ng Itbulaga. Kahit anong gawin yung pangalan sa programa nyo, hindi nyo sila kayang tapatan. Hindi naman kayo komedyante, kundi mga assuming lang. Karma for tape. Masyado kasi naging makasarili. At karma din ito dahil sa naging attitude ng mga host sila, especially ni Paulo, masyado arrogante. Kasi sila never nila tinanggap ng mga tao ng mga
sila, baka tinanggap sila ng mga tao. Anyway, predicted naman niya na hindi sila magtagal. But I thought GMA will let them finish the contract until December this year. What happened kaya? Bakit napaaga? True, may pawalis-walis pa silang nalalaman na nag-take over na sila. Ha 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 ha. Ipalit na ang TikTok clock. Sana wag malipat ang showtime sa 7. Dapat may trabaho yung mga taga 7. Sana sariling show lang ng 7 ang ipalit. May flip-flop clock pa rin naman kung it's showtime ang ipapalit. Pangit yung wala namang masyadong competition. Lalaki ang ulo ni Vice ganda pag consistent number 1 sila. I prefer showtime pero alam naman nating may tendency na lumaki ang ulo ni Vice. Or maybe si GMA kay ABS-CBN target ng APT Studios magkaroon ng It's Showtime. 15 years na, magkaroon ng big move tulad sa MTV. I'm expecting na one day i-announce sila na last day na. Hindi ko lang in-expect na agad-agad. Ang tanong, binabayaran ba nila yung mga pinagkakautangan nilang mga nanalo sa segment sila bago sila nagsara? Or nagsara sila para makatakas sa mga utang? Halos Host Gaming! Si Paolo Contis talaga jinx dyan, pabaya kang ama. Of course, wala ka asahan, good karma. I feel bad for Yorme and the other casts. They were stuck in the middle of all this mess. What I don't feel bad about is for that arrogant Paolo Contis. I'm so glad the public won't be seeing that smug and deadbeat father any longer. Sa mali nagsimula at ayan ang agang natapos. Started the war na sa una pa lang alam nilang hindi sila mananalo. Sad lang yung mga host na tumabla sa TVJ. Good luck sa karir nyo, haha. Tahanang pinasara. Masayang masaya na mga bitter at may mga nawala naman ng trabaho. Most likely, movie marathon ilagay ni GMA dyan. Mga starlet ba naman inilagay? Si Contis, Betong and Company, sino naman manonood sa kanila? OG, Itbulaga at Vice, It's Showtime ba naman katapat? Mahihirapan talaga yan. Nag-post na si Cassie Legaspi bakla. Masasabi mo bang ending yan? Baka nga balik Itbulaga uli pangalan na kasi binanggit na nga ni Paolo yung Itbulaga kanina. No to Tito in politics. Tumanda na sa Senado ang komedyante wala namang nagawa. No to JDL Green jokes at noontime. And the full post says, Yay! Congrats! Tahanang Pinasaya fam! Deserve na deserve niyo po yan. Sabi ko nga dati sa interview, ipagpatuloy niyo lang ang pagbibigay ng tulong at saya sa mga kapusong nangangailangan dahil nandiyan ang Diyos Ama para suklian yan. Sobrang proud at masaya ako para sa inyo. Sobrang taba-taba yung anak ni Carmina. Bata pa pero ay klusada na. Medyo paminta pa.